Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 19 December 2023. Isang tulog na lang. Birthday ko na. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Ikalawang Kronika, chapter 25, si Haring Amaziyas ng Juda. Basa. Ikalawang Kronika, chapter 25, verse 1, 25 taon na si Amaziyas nang siya maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jehoadan na taga Jerusalem. Verse 2, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Verse 3, nang matatag na siya sa kanyang paghahari, ipinapatay niya ang mga tauhan niya na pumatay sa kanyang amang hari. Verse 4, ngunit hindi niya pinatay ang kanilang mga anak alinsunod sa utos ni Yahweh na nasa aklat ni Moises na ganito ang sinasabi. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng mga anak, ni ang mga anak dahil sa krimeng nagawa ng mga magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. So, alam niyo na guys, yung kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng magulang. So, yung kung sino lang yung may kasalanan, yun lang dapat ang patayin. Digmaan laban sa Edom. Ikalawang Kronika, chapter 25, verse 5, pagkatapos tinipon ni Amaziyas ang mga lalaki sa Juda at pinagpangkat-pangkat ayon sa kanilang angkan, ginawa rin niya ito sa lipi ni Benjamin. Bumuo siya ng mga pangkat na libo-libo at ng mga daan-daan. Nilagyan niya ang mga ito ng kanya-kanyang pinuno. Pagkatapos binukod niya ang mga kabataang may 20 taon ang gulang pataas at nakatipon siya ng 300,000. Lahat ng ito'y handang makipagdigma at sanay humawak ng panangga at sibat. Verse 6, kumuha pa siya sa Israel ng 100,000 matatapang na kawal at inupahan niya ang mga ito ng 3,500 kilong pilak. Verse 7, ngunit may isang lingkod ng Diyos na nagpayo sa kanya ng ganito. Mahal na hari, huwag po ninyong isasama ang hukbo ng Israel sa inyong pagsalakay sapagkat hindi na po pinapatnubayan ni Yahweh ang mga Efraimitang iyon. Verse 8, maaring iniisip ninyo guys, sabayan nyo na ako ng basa. Verse 8 na tayo, maaaring iniisip ninyo na palalakasin nila kayo sa digmaan, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay o pagkatalo, ipapatalo niya kayo sa inyong mga kaaway. Verse 9, sinabi ni Amaziyas sa propeta, ngunit paano naman ang mga pilak na naibayad ko na sa kanila? Sumagot ang propeta ng Diyos, higit pa riyan ang maibibigay sa inyo ni Yahweh. Verse 10, pinauwi na nga ni Amaziyas ang mga kawal na mula sa Ephraim. Dahil dito, lubha silang nagdamdam at umuwing galit na galit sa mga taga-Juda. Verse 11, lumakas ang loob ni Amaziyas at sumalakay sila sa libis ng asin at may 10,000 mga kawal ng Edom ang kanilang napatay. Verse 12, ang 10,000 pa na kanilang nabihag ay dinala nila sa itaas ng bangin at inihulog mula roon, kaya namatay ang mga itong bali-bali ang mga buto. Verse 13, ang mga kawal naman ng Israel na pinauwi ni Amaziyas ay sumalakay sa Juda mula sa Samaria hanggang Beth-horon. Pinagpapatay nila ang 3,000 mamamayan doon at nag-uwi pa ng maraming samsam. Verse 14, pagkatapos nilang malupig ang mga Edomita, kinuha ni Amaziyas ang mga Diyos-Diyosan ng mga ito at dinala sa Jerusalem. Kinalala niyang Diyos ang mga iyon, sinamba at hinandugan. Hala. Verse 15, ikinagalit ito ni Yahweh, kaya sinugo niya ang isang propeta at sinabi kay Amaziyas, bakit ka sumamba sa mga Diyos ng ibang bansa na hindi nakapagligtas sa kanilang sariling bayan mula sa iyong kapangyarihan? Verse 16, nagsasalita pa ito'y sinabi na sa kanya ng hari, kailan pa kita ginawang tagapayo ko? Tumigil ka kung ayaw mong mamatay. Bago tumahimik ang propeta, sinabi muna niya ito.
Alam kong pupuksain ka ng Diyos dahil sa ginawa mong ito at dahil hindi ka nakinig sa aking payo. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang Kronika, chapter 25 verse 17. Dinigma ang Israel. Ikalawang Kronika chapter 25 verse 17. Si Amazias na hari ng Juda ay nakipagpulong sa kanyang mga tagapayo pagkatapos nagpadala siya ng mensahe kay Joas na hari ng Israel na anak ni Ahaz at apo ni Jehu. Hinamon niya ito ng labanan. Verse 18, ito naman ang sagot ni Joas na hari ng Israel. Ang dawag sa Libanon ay nagpadala ng sugo sa cedar ng Libanon upang sabihin, ang anak mong dalagay ipakasal mo sa aking anak. Ngunit may dumaang mabangis na hayop mula sa Libanon at tinapakan ang dawag. Verse 19, sinasabi mong natalo mo ang Edom at ipinagmamalaki mo iyon. Mabuti pa'y tumigil ka na sa bahay mo. Bakit lumilikha ka ng gulo na ikapahamak mo at ng iyong bayan? Verse 20, ngunit hindi ito pinansin ni Amazias sapagkat kalooban ng Diyos na mahulog sa kamay ni Joas ang Juda bilang parusa sa pagsamba ni Amazias sa mga Diyos-Diyosan ng Edom. Verse 21, nagharap sa labanan si Haring Joas ng Israel at si Haring Amazias ng Juda sa Bet-Semes na sakop ng Juda. Verse 22, natalo ng Israel ang Juda at ang mga kawal nito'y tumakas pa uwi. Verse 23, ngunit nabihag ni Haring Joas si Haring Amazias at dinala ito sa Jerusalem. Winasak ni Joas ang pader ng lungsod mula sa pintuang Ephraim hanggang sa pintuang sa sulok, mga 180 metro ang haba. Verse 24, sinamsam niya ang lahat ng ginto at pilak at mga kagamitan sa templo ng Diyos na nasa pag-iingat ng mga anak ni Obed-Edom. Sinamsam din niya ang mga kayamanan sa palasyo at nagdala pa siya sa Samaria ng mga bihag. Verse 25, 15 taon pang nabuhay si Haring Amazias ng Juda mula nang mamatay si Haring Joas ng Israel. Verse 26, ang iba pang mga ginawa ni Amazias mula sa pasimula hanggang sa wakas ng kanyang paghahari ay nakasulat sa aklat ng mga hari ng Juda at Israel. Verse 27, wala nang sumuway siya kay Yahweh, nagkaroon ng sabuatan sa Jerusalem laban sa kanya, kaya tumakas siya patungong Lakis, ngunit sinundan siya roon at pinatay. Verse 28, ang kanyang bangkay ay isinakay sa kabayo at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Bukas na itong chapter 26 guys, nagmamadali na kasi ako. Bye everyone, God bless.